'Di ba napakaraming sinabi ni na Amy Marcos at na itong sina Senator Bato de la Rosa dito po kay Tito Sen na kung saan mga kababayan pinapalabas na ito daw si Bato tampo dito kay Tito Sen kasi nga daw parang ang pakiramdam ni Bato tinraidor siya ni Tito Soto mga kababayan dahil 'di ba nag-imbento ng kwento itong sina Amy Marcos na kung saan mga kababayan parang pinapalabas nila publicly na ang nakipag-ugnayan sa NBI ay ito pong si Tito Sen. So ngayon ito pakinggan po nating mabuti kasi nagbigay ng pahayag dyan itong si Tito Soto. So i-play po natin. Pa-comment lang kami, SP, kasi Senator Bato de la Rosa said masama loob sa inyo, he feels betrayed sa nangyari na parang inalaw Pakiramdam daw niya, tinraidor siya. Yan yung sabi ni Bato. daw na mukhang may planong ipa-aresto siya kahapon. And that was under your leadership, SP. Masama loob. Kaya siya sasama loob niya, hindi niya alam. Di ba? Ipagagamit nila. Oh. Simple lang naman eh. In the morning, a representative of the NDI came to me and said that they have a request for Senator Velosa. Oh, sabi ko, they coordinate with the Tama. eh, sino naman mag-aakalang dadating siya? Talaga, walang information. Ayun yung problema mga kababayan kasi dito. Hindi man lang in-inform ni Senator Bato de la Rosa si Tito Sen na dadating po siya. Kaya nga sinabi ni Tito Sen mga kababayan sa NBI kasi maaga pa lang alam ng may arrest warrant po talaga itong si Senator Bato. So ngayon mga kababayan, ang sinabi daw ni Tito Sen maki-ordinate itong NBI sa USAA. So yung mga sinasabing pinakain pa daw ganito, ganyan. Eh alam naman natin mga kababayan, yung mga nakakakilala kay Tito Sen na napakabait po ng tao na ito. Di po ba? Napakabait mga kababayan ng taong ito, wala tayong masasabi dito. Lalo na yung mga naandi dito mga kababayan. Alam ko namang alam nyo na napakabait itong si Tito Sen at ni minsan hindi po nasangkot yan sa korupsyon. Ngayon, ang nakakapagtaka kasi dito, bakit mga kababayan, parang pinapalabas ni na Amy Marcos at nung iba pa na si Tito Sen tinraidor ay itong si Bato. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Kung in-update lang sana ni Bato, etong si Tito Sen na dadating siya, eh di sana kahit papaano nabalaan siya. Information sa inyo, SP. You didn't know. You were also surprised. Hindi nyo alam na pupunta na yung mga NBI. Hindi, alam ko meron silang warrant out. So I didn't know that Senator Velosa is coming. Tama. Yung warrant pa sila alay ko. Do you plan to apologize si Sen Bato kasi masama loob ang loob sa inyo? Wala naman akong ikaw. Kasi justice ang salary ako. Ang hindi naman masama para sa kanya. Tama. All I know that he's coming after 7 months of absence to unseat the city Senate President. Dahil ang information nila, alam na po ninyo yung pinapasok yung mga taga-NBI, ano yung mga Inalaw niyo talaga. Kalokohan yung pinapasok sa Dito sa premises. Di ba? Pinalalabas nila, pinapasok daw ni Tito Sen ng NBI. CIDG nga, the day before, andyan eh. Ano? In the morning, andyan eh. Oh. Nag-issue ng subpoena. So, inalaw mo. Hanggang saan lang po yung bus na? Misinform namin. Okay. Ganyan, hindi na pinapatuloy. Ako. Tama. So ngayon ito, pakinggan natin. Kasi may mas maliwanag na paliwanag dyan si Tito Sen. Mga kababayan. Kasi nagsalita po siya kanina eh. At ito po yung sinabi niya. Thank you. Kasi sabi dito, Soto reject betrayal. Claims over NBI presence in the Senate mga kababayan. I-play po natin. Mr. President, may I be allowed to lay to rest this particular issue as far as I'm concerned? Because I have been mentioned in media by members of the Senate that as Senate President daw, pinayagan ko daw yung word na ginamit is pinayagan ko daw yung NBI na pumasok dito. May sinasabi nagpakain pa, yung mga ganon. Oh. Let the records, speak for itself. Ito muna sa akin, Mr. President. Early in the morning, an NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. I said, simply, I said, coordinate with OSA. Tama. As simple as that. Why?
I'm not. I didn't realize that he was coming. I didn't know that he was going to be there in the afternoon. I just thought it was a simple information given the Senate President that a member of the Senate was being issued a warrant of arrest. Oh, yun ang problema. Hindi siya nag-inform mga kababayan sa Senate President. Kasi nga, yung plano nila talaga patalsikin si Tito Sen ang hindi nalalaman ng majority. 'Di ba? Yun ang plano talaga nila. Kaya kung sino man yung nagtimbre kay Bato na pumasok kasi walang arrest warrant mga kababayan, yun yung nagpapahama kay Bato. It was simple as that. Yeah. Kaya eka nga hindi pa pwede, little did I know that Senator De La Rosa after 7 months of not being here will suddenly come. Tama. Kaya ganun kasimple lang yung sinabi ko. Coordinate with the OSA. So put that to rest. Baka ang iniisip kasi, ang narinig ko, sa intindi ko, pati ang tanong ng media sa akin, pinayagan ko lang lahat yan nangyari na yan. Kung saan sinasabi ganun eh. If I had known that he was coming, if you informed me that he was coming, I would have had a different perspective. Like what happened with the CIDG when they issued a subpoena to Senator De La Rosa's office. Simple. Walang issue, walang problema. Binadala lang. Ganun lang sana, Mr. President. Tama. I would not be remiss of anything. And definitely, I will not be guilty of obstruction of justice. Like, for example, in the case of Senator Trillanes, I was majority leader. And when he found... Eto, pakinggan nyo mabuti to ha. Kasi nga mga kababayan, ayaw ni Tito Sen na ang Senado mga kababayan magkakaroon ng problema about po sa sinasabing obstruction of justice, pagtatago ng pugante. Ngayon, eto pakinggan nyo. Kung ano yung sinabi ni former Senator Antonio Trillanes, ganon din yung sinabi ni Tito Sen dito. He was holed up in his office for I think about 1, 2 days, 3 days. But when he was issued and he was showed the warrant of arrest, sumama siya. Tama. Binasahan siya ron mismo sa opisina niya eh. In the case of Senator De Lima, when the warrant of arrest came and she was here, ang pinakiusap lang niya, doon sa bahay siya arestuhin para kumahanda siya ng damit at makapagpaalam. Ganun lang eh. Dito naman sa Senate, alam naman natin niya, oh, by the way, when I said coordinate with this OSAA, they know the rules. Yung pa ang binanggit ko. Exact wording ko yun, Mr. President. For the record, so that we can put this to rest already. Pahiya yung mga nag-akusa na tinraidor ni Tito Sen, etong si Bato de la Rosa. Diba? Pahiya yung nag-akusa. Kasi diba kahapon sinamantala nila yung awa na gusto nila makuha sa taong bayan. Ano yung sinabi nila? Pakiramdam daw ni Bato, binitray siya, tinraidor siya. Ngayon, maliliwanagan si Bato dyan. Makapagtrabaho na tayo, saan na pupunta usapan. Tama. For clarity, former Senate President, one, I asking for a report, but I remember Senator De Lima stayed in her room for a few days before that. No, so the way that they're saying that surrendered right away is she was allowed to exhaust remedy. Ang tanong, magsusurrender ba si Bato? Magsusurrender ba siya? Yun ang problema dyan. Thank you. Mr. President, may I be allowed to... Ngayon mga kababayan, di ba, nagpaliwanag si Tito Sen. Kasi iba yung sinasabi ni Bato kahapon eh. Nung daplis na siya maaresto, pakiramdam daw niya, binitray siya mga kababayan, tinraidor siya. Ngayon, ito na yung sinasabi niya nung natanong siya ng media. Kung may sama ng loob ba siya kay Tito Soto. Kausap na kayo ni Tito Sen kanina, nilapitan nyo na, narinig yung paliwanag niya. Ano po pagtanggap nyo doon? Okay, wala kong saban ang loob sa kanya. Di ba? Sabi ko nga sa kanya, sir, maraming salamat, sir, dahil wala rin utang na loob ko sa kanya. While I was in hiding, alam kong inalagaan niya yung opisina ko. Hindi niya pinapabayaan. So, hindi po ito panahon ng bastusan. Panahon ng mga crucial times na na-challenge yung integrity ng Senado. Dapat magkakaisa. Yun po ang gusto kong mangyari. Kaya ang problema kasi dyan, parang ang dating kasi mga kababayan,
'Di ba parang ang dating kasi kahapon para makakuha lang ng awa sa tao, simpatya sa mga kababayang Pilipino po natin, pilit po nilang ipinupunas kay Tito Sen yung problema ni Senator Bato. Pilit nilang pinapalabas na traitor si Tito Sen na nagplano para hindi makaboto si Bato, para hindi mapatalsik si Tito Sen bilang Senate President. Kung tutuusin naman mga kababayan, ang may atraso naman kay Senator Bato, kung tutuusin yung humikayat sa kanya para lumabas at sumipot sa sesyon para bumoto mga kababayan, para patalsikin si Tito Sen. At yung nagsabi sa kanya na wala siyang arrest warrant, yun ang dapat kinakausap niya Kasi sa totoo lang mga kababayan, alam naman natin sa poll pa lang, unat sa poll, ika nga, na sinabi na ni Tito Sen na kapag may arrest warrant, wala silang choice mga kababayan kung hindi ipasurrender yung isang senador. Kasi nga, ayaw nila ma-reklamo ng obstruction of justice mga kababayan. At nire-respeto ni Tito Sen ang sinasabi ng saligang batas. Nilagaan niya yung opisina niyo. Kahit na wala ako, pero nagpapangsyon naman yung opisina ko, di ba? Nagpa-file ng mga bills, nagpa-file ng mga resolutions. So, kahit wala ako, yung umuwi ng opisina ko, nire-release pa rin niya. Nagpapangsyon naman yung opisina. Kita nyo kung ano ang ginawa sa kanila ni Tito Sen. Napakabuti ng ginawa ni Tito Sen. Kaya nga hindi po deserve ni Tito Sen mga kababayan ang pinagbibintangan ng ganyan. Kaya nga sa totoo lang yung nagsabi man natin raidor ni Tito Sen, etong si Senator Bato, wala pong katotohanan yan. Kasi alam ni Tito Sen mga kababayan ang rules ng Senate. Kaya nga sinabi niya sa USA maki-coordinate, eto pong NBI. Physical absence, sir. You still work as a senator naman. Oo, kasi... Oo, kailangan man ng lahat ng lalabas na mga bills at saka resolutions sa ipapile namin, hindi mo pwedeng blind ako. Kung bibigyan siya, sir, okay ka dito. Huwag yan, hindi maganda yan. So, sir, paano namin kung isig na namin, sir, ito. Isig nyo. So yung Kaya much better talaga Senator Bato mag-surrender ka na. Kasi kawawa ang Senado, nasisira ang reputasyon ng Senate dahil sa ginagawa mo. 'Di ba? Much better to surrender. Wag mo nang gamitin pa ang Senado, ang kapangyarihan ng Senado para iligtas yung sarili mo. Much better to surrender, harapin mo yung pananagutan mo. is made mo kay Tito Sen, wala na sir, naalis na, nabunot mo. Kahit na from the very beginning, kung ano man, sabi ko, ayaw ko na sabihin yung sinabi ko kanina na naramdaman ko. Pero, kung ano. Much better. Narinig niya Nahimasmasan siya mga kababayan kasi pakiramdam daw niya tinraidor siya ni Tito Sen. Feeling betray daw mga kababayan. Eto na nga yung sinasabi ko, instant karma. Alam niyo kung bakit? 'Di ba nung kung matatandaan niyo nung nagpalit ng leadership sa pagitan ni Zubiri at saka ni Chis Escudero, 'di ba may payakap-yakap pa si Senator Bato sa asawa ni Zubiri? Tapos yun naman pala, isa pala siya sa nagtraidor para patalsigin si Zubiri. So ngayon mga kababayan, yung nangyari sa kanya, pilit niyang hinahanap sa iba yung ginawa niya sa iba. Alam niyo yon? Yung ginawa niya kay Zubiri, pilit niyang hinahanap sa iba. Ngayon si Tito Sen, yung pinupunteriya nila. Do you feel safe here in the Senate? Do you feel safe here in the Senate? Anywhere, I feel safe. Anywhere. Mas safe sana ako sa bahay ko, pero mas safe dito. Patay! Malabo na lumabas doon sa Senado. Medyo mas okay ka na ba ngayon? Or Kanina medyo ngayon naman bandang dulo na naman, bumaba na naman yung aking energy, parang inaantok na naman ako. Alam mo na, pag medyo inaantok ka, baba yung energy level mo, andali mong maging emosyonal ka kung, di ba? O kaya mainitin ang ulo mo pag ginalit ka. Si Bungo may sinabi sa akin na masyadong emosyonal, kaya bumigay. Sir, hanggang weekend, kahit weekend dito na kayo set. Hanggang weekend, hindi na kayo Hintayin ko yung Supreme Court. Sir, Walang hope and pray na sana, yun lang naman natin. Bayan natin kay Lord. nagpapalamig sa bato ngayon? Ha? Papalamig sa bato.
Biruin nyo, saan kayo nagkatala ngayon mga kababayan? Ngayon, kailangan nila si Lord. Kailangan nila ngayon si Lord pagkatapos bastusin ang amo niya. 'Di ba? Ngayon, tumatawag sila ng tulong kay Lord pagkatapos bastusin nila ng amo niya yung Panginoon. Yan ang nga po sinasabi ko mga kababayan. Mahirap kasing bastusin, imak ang Panginoon mga kababayan dahil may balik po talaga yan. At ngayon, eto, nararamdaman na, hindi lang ni Duterte, kung hindi pati na mga kaalyadot kasabwat niya. Kahit na bato tayo, tao pa rin tayo. Tao pa rin tayo. Marunong capable of feeling. Hindi man pa pwedeng siga ko na walang. Sir, may Bato Friday na ulit. May Bato Friday na tayo ulit. Bato Friday, pag phone patch. Ay, ikaw ba? Lagi ka lang. Thank you, sir. Thank you. O ayan, maliwanag mga kababayan ha. Nung nagsalita na si Tito Sen patungkol po dun sa aligasyon na ibinabato sa kanya na tinraidor niya itong si Bato, biglang nahimasmasan. Etong si Senator Bato at napakaganda na ng tingin niya ngayon. Kaya Tito Sen, samantalang kung makikita nyo kahapon at kanina, di ba lalo na kanina, sinasabi niya talaga na pakiramdam niya, tinraidor siya mga kababayan ni Tito Sen. Pero gaya nga po ng sabi ko sa inyo, alam ni Tito Soto kung ano yung Senate rules. Kaya nga sinabi niya sa NBI na maki-ordinate mga kababayan sa USAA. Kasi nga mga kababayan, ang USAA naman talaga ang kakausapin nila dyan. Kasi alam ng USAA yung kanilang trabaho. Pero ang problema dito, nung biglaan pumasok itong si Senator Bato at nagtatakbo, ang pinalabas niya, ni-wrestling siya. At kung ano-ano pa mga pangaharas ang sinabi niya. Pero kung papansinin po talaga natin mga kababayan, buti na nga lang, may CCTV at nabigyan ng kaliwanagan sa isipan ng mga kababayan Pilipino po natin. Wala naman talagang ganun na nangyari. At talagang fake news lang yon ni Senator Bato at saka ni Senator Amy Marcos. Buti nga may CCTV. Paano kung wala? Di po ba mga kababayan? Ano magiging tingin ng taong bayan kay Tito Sen at dun sa ibang mga, lalo na sa ating gobyerno especially, palalabasin ginigipit si Senator Bato. At lalo na sa NBI mga kababayan na nagpapatupad lang naman ng batas at ginagampanan ng kanilang tungkulin. Di po ba? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po sa usapin na ito? Ano po ang komento ninyo mga kababayan hingil po dito sa aligasyong ibinabato kay Tito Sen na nung nagsalita na etong si Tito Sen mga kababayan at nireject yung aligasyon na ibinabato sa kanya ay biglaan po nagbago ang tono ni Senator Bato. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa usapin na yan.